Mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga nanonood po itong video na ito. Ginagawa ko po itong video na ito para po iparating sa aking mga mahal sa buhay, mga kamag-anak o mga kapatid na hindi ko man sila maabutan, na hindi ko man sila ma-personal na ma-share itong gospel. Dahil po gagawin ko po itong video na ito dahil mayroon po tayong isang tradisyon na gagawin ngayong month of November 1. Ito po yung isang araw ng mga patay. Mga kapatid, alam ko po na maraming magre-react sa video ito. Marami pong magko-comments kasi marami pong matatamaan. Ako po ay humihingi ng patawad sa mga tao na kung matatamaan nito. Mga kapatid, kailangan po natin ma-share. Ang mission lang po namin na i-share lang po yung gospel. Wala po kaming karapatan na magbago sa inyong buhay. Nasa inyo po yon. At least ma-share na po namin. Lalo na kasi kailangan kong gawin ito, lalo na sa aking mga kamag-anak. Kasi marami po akong kamag-anak na nananatili pa rin na bulag sa katotohanan. Kasi patuloy pa rin silang gumagawa sa tradisyon na ito. Alam po natin na napaka-importante po itong araw ng mga patay. Kasi yan lang po ang maibigay natin na maalala natin yung mga mahal natin sa buhay na yumayao na. Pero akala kasi natin nakakatulong tayo sa kanila. Kasi pagpunta pa lang natin sa puntod ng mahal natin sa buhay, nag-aalay po tayo ng kandila, nagpipray po tayo, pinag-anuhan po natin sila ng mass, nagbigay po tayo sa para mabigyan lang ng mass, tapos sinusulat natin yung pangalan nila, ganun ganyan. Tapos may isa pa doon na natandaan ko na yung magulang ko, yung papa ko, na yung mga magulang ko nga, na pagdating sa araw ng mga patay, kami po'y naghahandog, nagluluto po kami ng tawag dito, yung paborito ng yung mga yumao namin sa mahal sa buhay, yung nagbuluto po kami ng buong manok. Niluto po namin, buong manok, niluto po namin, sinabaw, yung tawag dito, pagkaluto, tinula. Tapos, yung humba, nag-ano po kami ng baboy para. Tapos, dinagdagan pa namin ng soft drinks at saka alak. Kasi ang yumao naming mga mahal sa buhay ay po yon, lasinggiro, umiinom. Kaya minsan nilalagyan pa namin ng sigarilyo at saka yung tawag nito, yung lumboy na anong tawag dito sa Tagalog, lumboy, tapos nilagyan ng tabako kasi yun po ang habit, yun po ang laging ginagamit sa yumao naming mahal sa buhay. Tapos tinatawag po ng mga magulang ko na sige, isa-isa po yung tinatawag nila yung mga yumaong mahal namin sa buhay, mga lolo namin, lola, na sige, kain na kayo dyan, gano'n. Pagkatapos na mga ilang mga minuto, pagdadasal yung papa ko, gano'n, hindi ko maano yung anong pinagdadasal niya, gano'n. Tapos wala na, tapos kami na ang kumakain doon. Ibig sabihin, pagkatapos na kumakain yung mga yumao naming mahal sa buhay, yung espiritu nila, kinakain din namin yung pagkain na yon. Kasi parang na ba? Pero napakaano po yon, mali po yon. Kasi yung tradisyon nito hindi po naayon sa Biblia o sa salita ng Panginoon. O hindi po talaga naayon ito sa Panginoon. Ito po yung pagsamba natin kalakip na po ito sa pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan, pakikilala natin. Mali po talaga yun. Kasi akala natin, natutulungan natin ang mahal natin sa buhay sa ganitong ginagawa, sa ganitong gawain. Hindi po. Kaya po ako gumagawa ng video para po malinawan ang lahat. Sana po ito po magbigay open sa iyong pag-iisip na oo nga, tama ba ito? Naayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, meron po tayong
tinatawag ang manual po ng tao. Meron po tayong tinatawag na manual. Sa mga material na bagay, gadget o anuman, pag bumili ka ng gadget, meron pong kalakip na manual yon. Ano po ibig sabihin bakit may manual? Ang manual po, yan po ang paraan para po malalaman mo kung meron pang hindi ka maintindihan sa gadget na yon. Doon mo mababasa at doon mo malaman kung paano siya gagamitin ng maayos. Kaya po, ang tao din meron din tinatawag na manual. Ang manual po ng tao, yun po ay yung Biblia. Ang Bible po, hindi po basta-bastang libro yan. Noon kasi, wala po akong alam, hindi ko binibigyan ng halaga ang Biblia. Kasi lagi na sa isip ko na sumusunod. Sumusunod ako kung ano man yung namumulatan ko sa mga magulang ko. Sumusunod ako sa mga ninuno. Sumusunod tayo sa tinuturo ng ating relihiyon. Parang okay na sa atin, sapat na sa atin na nagsimba tayo, tapos pagdating sa nagiging nagiging banal lang tayo sa simbahan, paglabas doon, balik tayo sa gawain nating makasalanan, ganun, yung sanlibutan nating gawain. Akala kasi natin na yung utos ni Moises na 10 commandments, hindi naman tayo gumagawa, hindi naman tayo pumatay, hindi na tayo makasalanan. Hindi, nagkakasala tayo, kunti lang. Akala natin, yung kunti na kasalanan na yun, okay lang yun sa Panginoon. Akala natin, kasi lagi tayong bulag sa katotohanan, lagi tayong nag-aano sa kung ano ba yung nasusunod natin. Mamamatay ako, noon, nalaman ko pa, nung maraming maraming dumadayo doon sa bahay namin, lagi kong tinatanggihan. Yun pala ang pinapadala ng Panginoon para malaman ko ang katotohanan sana. Pero by the grace of God, na mula nung nakilala ko ang Panginoon na may ginagamit, doon ko nalaman na mahal pala ako ng Panginoon. Kasi may tao siyang ginagamit para mag-share din ng gospel, kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Kaya po, ang mission ko po ngayon, hindi ko po ito sasarilihinin na nakilala ko ang Panginoon dahil sa pamamagitan ng tao na ginagamit ng Panginoon na mag-share sa akin. Kaya po, ang mission ko po ngayon, isishare ko po ito, isishare ko po ito lalo sa kamag-anak ko, na magkaroon po sila ng kaalaman patungkol sa Diyos, yung pakipagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, hindi na po ito time sa relihiyon. Time po ito, hindi na po ito panahon sa mga relihiyon. Panahon po ito sa pakipagrelasyon natin sa Panginoong Hesus. Kung sino ba ang nagligtas sa atin. Kaya po, napunta po ako sa ating tradisyon sa tradisyon natin sa yung araw ng mga patay. Kasi akala po natin, yung paghahandog natin sa ating mga mahal sa buhay, nagdadasal, nag-aalay po tayo ng kandila, nag-aalay po tayo ng dasal, natutulungan natin sila. Hindi po, mga kapatid. Kasi yung mga katuruan na yan, mali po yan. Ang tao po, mga kapatid, kung patay na po sila, alam po natin may mga mahal sa buhay, patay na po sila, wala na po tayong magagawa nun. Kasi time of judgment, kung patay ka na, yan na yung pag-judge ng Panginoon na kung saan ka pupunta. Alam po natin, mga kapatid, na mahalaga po sa atin yung mga yumao natin, importante po natin sila. Pero mas importante po ngayon ang naiiwan na kasama-sama pa natin. Sana po makuha nyo ang punto ko. Mas importante para ang mga naiiwan, lalo na sa akin. Mas importante sa akin ngayon ang naiiwan kaysa na wala. Kasi wala na akong magawa noon. Kahit minsan kasi, nung bulag pa tayo sa katotohanan, nagdadasal tayo, pinaganuhan natin ng 40 days, tapos meron pang isang taon, nagdiriwang pa tayo sa araw ng kamatayan niya, isang taon, pinagdadasalan pa natin, akala natin matutulungan, wala na. Hindi na po natin magagawa yun, hindi na po natin siya matutulungan para po maligtas siya, mapatawad siya ng ating Panginoon. Kasi, time of judgment na po, mga kapatid, lahat po tayo na mamatay, nawawala po tayo sa mundong ito. Kaya mga kapatid, kaya po ginagawa ko itong video na ito para iparating sa aking mga kamag-anak o mga kaibigan na hindi pa nila alam ang katotohanan. Ang panahon po ngayon po kung gusto po natin silang matulungan, tutulungan na po natin ngayon ang ating mga natitirang mahal sa buhay.
Wag na po nating alalahanin yung mga namatay na. Kasi wala na po tayong magawa nun. Kaya mali po yung ginagawa natin na akala natin ganito, ganyan, matulungan natin. Hindi po yun tama. Kaya hindi po, saka labag po ito sa kalooban ng Panginoon. Mas maganda pa kung mag-alay tayo sa Panginoon, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon, saliksikin natin ang kanyang salita para po magiging matuwid tayo, maayos yung pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Hindi na po ito time sa relihiyon, time na po ito sa pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Kasi mas lalong lumalala po ang sitwasyon sa ating bansa, sa buong mundo ngayon. Kasi nag-double effort na po si Satan kung paano niya magiging maakit yung tao. Kasi ang tao, kung tatanungin natin ang mga tao kung saan nila gusto nila sa langit. Pero ang tanong, mga kapatid, kung gusto mo sa langit, ang tanong ko lang, alam mo ba kung paano ang daan papunta sa langit? Alam mo ba ang kalooban ng Diyos? Yan po dapat ng maano natin sa isipan natin. Oo nga pala. Paano po pala pumunta sa langit? Mga kapatid, hindi po yan, ang pagpunta sa langit, hindi po yan ordinaryong gawain na dapat natin saliksikin. Na kagaya doon sa na pag pumunta ka sa Maynila, galing ko sa probinsya. Kung gusto mo pumunta sa Maynila, bibili ka lang ng ticket, tapos sasakay ka ng barko o sasakay ka ng eroplano, makarating ka na sa Maynila. Hindi po yan kagaya sa ang pagpunta sa langit, kagaya po ito sa pag-apply mo sa ibang bansa. Iko-compare ko po ito sa pag-apply mo sa isang bansa. Dito po ako sa ibang bansa nakakilala sa Panginoon. Sasabihin ko po sa inyo yan, dito po ako sa ibang bansa nakakilala sa Panginoon kasi nagpapasalamat po ako na hindi pala ang purpose sa Panginoon, hindi pala niya ako dinala sa bansang ito para magtrabaho. Dito ko pala siya makilala. Kaya napaka-bless ko po. Masasabi kong napaka-bless ko dahil nakilala ko siya. Alam ko kung anong kalooban niya. Mga kapatid, ang pagpapunta sa langit po, hindi po yun. Kagaya po, may hintulad ko po ito sa pagpunta sa ibang bansa. Pag pumunta ka sa isang bansa, pag nag-apply ka bilang worker, o tanggap ka na, kailangan mo pa mag-interview. Pag nakapasa ka sa interview, kailangan mo pang magpa-medical. Pag pumasa ka sa medical, ibig sabihin, maganda yung kalusugan mo, maganda yung pumasa ka. Hindi lang yun. Kailangan mo pa magkaroon ng visa. Ang employer mo, kukuha pa ng visa. Yung kumpanya mo, kukuha pa ng visa. Kukuha pa ng ticket. Kung hindi mo makumplito lahat yun, hindi ka makapunta sa bansa na ina-applyan mo. Kaya po mga kapatid, ganito po ang sitwasyon sa atin. Huwag po tayong komportable na porque nagsisimba tayo sa simbahan, ligtas na po tayo. Wag po, porque sumusunod tayo kung ano man yung utos ng ating simbahan, ano man yung ginagawa ng ating mga minuno, ligtas na po tayo. Dapat po nating alamin ano ba ang papunta. Paano ba maliligtas ang tao? Dapat mo itanong, sa Pilipinas meron po tayong purpose. Ang kaligtasan din, meron po din akong purpose. Una, ang purpose nito, sino po ang tagapagligtas? Sino ang ililigtas? Paano ka maligtas? Paano ka kasigurado na ikaw ay ligtas na nga? Ngayon, yan po ang dapat natin saliksikin. Siyempre, may tanong natin. Maraming mga tao, kung tatanungin mo ang mga tao, saan mo gusto? Sa langit. Okay, sa langit ka gusto. Pero, halimbawa, kung ang Panginoon, kung ikaw ay kukunin ngayon, kasi lahat tayo na mamatay. Sabi nga sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, meron po siyang doon. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lahat po tayo, mana ang kamatayan natin,
mana po sa atin na mula nung nagkakasala ang ating mga ninuno na si Adan at saka si Eva. Ngayon, kaya lahat po tayo namamatay. Pero ang tanong, ikaw ba ay nakasigurado sa iyong kaligtasan? Ikaw ba ay sigurado sa makapunta sa langit? Paano ka makapunta sa langit kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos? Kaya ngayon, maganda po itong video na ito na alamin po natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Sabi nga doon niya, seek ye first the kingdom of God. Yun po ang verse na hindi ko makalimutan. Kasi, akala ko, lagi kong nagdadasal, mga blessing, dinadasal natin. Ang pinaka-blessing na hinahanap ko, ang nakamit ko, yung salvation. Na alam ko, nung nalaman ko ang kaligtasan na ganito pala ang paraan para ako'y maligtas, ko na sa Panginoon, Lord, maraming salamat. Kasi, binigyan mo ako ng kalinawan. May paraan ka, ginamit mo itong tao na ito para mag-share ng gospel, para malaman ko ang katotohanan, ang kalooban mo. Kaya po mga kapatid, maganda po, wag po tayong magsunod-sunuran kung ano pa yung mga turo. Wala po akong karapatan na magbago sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso, sa inyong pag-iisip. Kundi, ang karapatan ko lang po, i-share po yung gospel. Kasi sinasabi ng Panginoon, na i-share ko lang. Na-share lang natin. Yung nakakaalam sa kanyang salita, i-share mo lang. Kasi, hindi naman ibig sabihin na ang Panginoon pa ang mangungusap sa inyo. Sino po ba ang gagamitin para ma-share? Siyempre, ngayon, nandito na ako, nakilala ko ng Panginoon. Siyempre, ako na mismo mapapagamit para sa Panginoon na ma-share ko sa aking pamilya, sa mga mahal ko sa buhay, at sa mga kaibigan ko, kung paano maliligtas ang tao. Kasi ang tao, mga kapatid, reality na nangyayari sa atin, mas gusto natin ang sanglibutan. Kasi, minsan, sinasabi ng tao, habang buhay ka pa, magpakasaya ka sa mundo. Mali po ang pananaw po. Mali po ang mga pananaw na yan. Na habang masaya ka, habang buhay ka pa, magpakasaya ka, sige, maglasing ka, mag-ano ka. Kasi iba si Satan, mga kapatid. Ang gawa ni Satan, papasiyahin ka ng papasiyahin ka. Kung ang weaknesses mo ay bisyo, pag-iinom, pagsusugal, sige, papasiyahin ka niya habang malulubog ka sa kasalanan. Ganyan po. Pero alam nyo ba, na si Satan din, kilala din niya ang Panginoon. Lagi niyong alalahanin mga kapatid, na hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Hindi po lahat na porque nasa membro na tayo ng simbahan, ligtas na po tayo. Hindi ko rin ipagmamalaki na ako isang Christian na nagsisimba kasi ako po isang hindi ko po ipagmalaki na ako po ligtas. Kumbaga, kung wala rin sa akin pagbabago, hindi pa ako ligtas. Kaya, ginagawa ko po ito na nanghihi po ako ng gabay. Kasi ang pagbabago ng ating buhay, hindi po natin magagawa sa sarili natin pagsisikap. Kumbaga, kailangan po natin na inaanawin yung banal na espiritu. Kailangan po natin pahintulutan na ang Panginoong ang kikilos sa ating buhay. Ang Panginoon ang kikilos, ang Holy Spirit ang kikilos sa ating mga buhay. Kailangan po natin yun. Kaya kung importante po sa atin mga kapatid yung mahal natin sa buhay, this is the time po na kailangan po natin na malaman. Kasi meron po tayong mga kamag-anak o lalo na sa mga magulang ko, lalo sa aking magulang, kasi buhay pa yung mama ko. Yung mama ko hindi na makapagbasa ng Biblia. Sino po ba ang magsishare nun? Sino po ba? Siyempre, kailangan kong gawin na magiging ma-share ko sa mama ko bago mo siya mawala. Hindi ko na kinikare, wala na akong magawa nun. Importante ba yung papa ko na nawala? Pero mas importante ngayon ang naiwan yung naiwan na kasama-sama ko pa. Kaya po mga kapatid, sana po itong mensahe na ito, magbigay po ito ng paglilinaw sa ating isip. Alamin po natin, saliksikin po natin ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon mga kapatid, yan po ang yan po ang sabi nga doon sa Psalm 119, 105, verse 105. Ang salita ng Panginoon, yan po ang ilaw. Yan po ang tawag ito.
Sabi doon sa, para po maano natin, sa Psalm, sabi po doon sa Psalm 100, 119 verse 105, sabi nga dito, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking mga landas. Ito po yun, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, yun po ang ilawan. Yun po ang ilaw ng ating mga paa at liwanag ng ating mga landas. Kaya po, napakahalaga po ito, mga kapatid, na tayo po ay saliksikin po natin ang pagsaliksikin po natin ang salita ng Panginoon. Alamin po natin ang katotohanan, kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Kung gusto po natin matulungan, mahal po natin ang ating mga mahal sa buhay. Kung mahal mo yung mahal natin sa buhay, ngayon pa lang, tutulungan natin sila kung paano natin sila maagay na yung relasyon natin sa Panginoon magiging matuwid. Hindi po time ito sa relihiyon, time na po ito sa pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Kaya po, isishare ko po lang sa inyo na hindi po ito pagmamalinis sa aking buhay. Kumbaga, naranasan ko po ito sa totoong buhay ko. Dahil ako po ay lubog sa kasalanan noon, nakakasala po ako. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na may ginagamit po siya ng tao para mag-share po. Kaya ganito po ang gagawin ko, na kailangan ko po ma-share sa aking mga kamag-anak para po sila po ay maligtas. Kasi ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi po lahat ng tao na nagsasabi na Panginoon, Panginoon, maliligtas. Kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos ang maliligtas. Mahirap, sabi nga, kung hindi ka isilang ulit, hindi ka makapasok sa karya ng Diyos. Paano ko ba yung sinasalitang isilang, yung salitang isilang, hindi po yung pagkasabi mong born again. Kasi, sa akala ko noon, yung born again, akala ko isang relihiyon. Hindi po yun. Ang born again, yun ikaw, yung ako. Kung ngayon, masasabi kong ako'y isang born again. Dahil, mula nung nakilala ko ang Panginoon, nung nalaman ko ang salita ng Panginoon, pinatay ko na ang dating ako. Pinalitan ko ng pinahintulutan ko ang Panginoon, pinahintulutan ko yung banal na Espiritu, ay declare na ang salita niya, ang Panginoong Hesus ang kikilos sa buhay ko. Hindi na yung dating ako. Yung makamundo kong gawain, yung makamundo kong gusto, pinalitan ko na. Kung dati nasa bisyo ako, ngayon pinalitan ko na. Kasi dati pinapangarap ko na magiging mayaman, kailangan ko mag-abroad para yumaman, para maihahon ko yung pamilya ko sa kahirapan. Ngayon, hindi na. Mas dapat ko pang pinapangarap na kailangan kong yumaman na makalangit, hindi yumamang makalupa. Kasi ang yaman ko ay nasa langit pa lang. Wala man tayong yaman, wala man akong yaman sa mundong ito, pero alam ko, pag naaayon na yung ang buhay, naaayon na ako na yung lumalakad sa landas ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, meron po akong kayamanan doon sa langit. Kaya yun po ang gusto kong i-share, yun po ang gusto kong mangyari sa pamilya ko. Hindi ko man sila mabigyan ng kayamanan dito sa lupa, wala man akong ipagmana sa kanila, pero may yaman akong naibigay sa kanila na makilala nila ang Panginoon para sila po ay makarating din makuha din nila yung yaman na sa langit. Napaka-importante po yun sa atin, mga kapatid. Kaya po, sana po na ito pong mensahe na ito makapagbigay linaw po ito. Yung tradisyon natin, alam po natin napaka-importante po yun, yung tradisyon natin na kailangan po natin magganito ganyan, yung araw ng mga patay, pero hindi na po yun. Napakamali po ito. Maling-mali po ito yung mga tradisyon na yan. Hindi na po natin matulungan. Pwede po tayong pumunta doon sa pero kahit gano'n man, ipalitan na po natin ang pag-iisip natin na dahil sa pamamagitan ng tradisyon na yan, matutulungan pa natin. Kung mahal natin, bigyan natin halaga ngayon ang buhay pa. Huwag na natin anuhin yung mga nawawala na. Kasi alalahanin din natin sila kasi meron din silang mga masasarap na alaala sa buhay natin. Pero kahit anong gawin natin, wala na po tayong magagawa
Kung gusto nyo pang magiging part sa buhay ng mga naiiwan, ngayon pa lang saliksikin mo ang salita ng Panginoon. Saliksikin mo ang kalooban ng Panginoon para po ma-share mo sa mga naiiwan para po sila ay maliligtas. Huwag niyo po antayin na sila'y mamamatay, sila'y mawawala sa mundong ito, na ganun din ang gagawin natin. Pagdating sa araw ng mapatay sa kapatayo, magdadasal. Pagdating sa mga tawag dito, 40, mula nung namatay siya, pagdadasalan natin ng 40 days or 100 ganun. Hindi ko na matandaan kung ilang days pa yung pagdadasal na yan. Huwag na po nating antayin. Ngayon na, isishare na po natin ang salita ng Panginoon para po sila magkaroon ng kaligtasan. Hindi, wala sa atin yung kaligtasan. Wala kang karapatan na makapagligtas, kundi i-share mo lang ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon na ang bahala na magbago sa kanilang pag-iisip para matanggap din nila ang Panginoon. Para po sila makatanggap ng kaligtasan o salvation. Kaya po, ang mensaheng ito, hindi ko po masyadong habain kasi medyo mahaba na po ito. Sana po sa mga nakakarinig, i-share nyo po ito sa mga kamag-anak ko. Ginagawa ko po ito kasi marami po akong mga kamag-anak na dapat ko pang hindi ko sila makausap ng personal. Kaya po sa ganitong mga bagay, ito lang pong naisip ko kung paano ko sila ma-share. Sorry po sa mga nasasaktan o meron akong nasabing hindi maganda. Alam ko po na magiging marami pong mag-a-against. Pasensya. Kailangan ko po itong gawin. Sorry po. Ako po yung humihingi ng tawad sa inyo. Hindi ko po ito ginagawa para po sa pagpaninira sa isang pananampalataya, kundi ginagawa ko po ito para magiging gumising kayo sa katotohanan. Hindi po tayo sunod-sunuran sa mga tradisyon na mana pa sa atin. Tanggalin na po natin ito kasi sa sitwasyon ngayon, mas lalo ng papahirap. Hindi na po natin maintindihan ang sitwasyon ngayon sa ating bansa, sa buong mundo. Grabe na po ang pangyayari ngayon. Kaya dapat na po nating malaman. Kasi gusto po ng Panginoon na lahat ng tao ay maaakay niya, magiging sa Kanya. Kasi gawa po tayo ng Panginoon. Nilalang tayo sa Panginoon. Hindi po tayo nagiging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi ginawa tayo ng Panginoon, ginawa tayo ng Diyos. Magiging anak lang tayo ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang kalooban. Mula nung tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo na siya yung nagligtas sa atin, siya yung namatay sa krus, siya yung nagdurusa sa ating mga kasalanan. Doon po tayo binigyan ng authority na magiging anak ng Diyos. Kaya napaka-importante po yun na malalaman mo mga kapatid. Kaya wag po natin pahintulutan na po tayo, mananaig po yun. Manaig po si Satan sa buhay natin. Pahintulutan po natin na ang Panginoong Hesus ang maghari sa buhay natin. Kaya po, mga kapatid, marami po salamat sa mga nanonood sa video ito. At kagaya sa sinasabi ko, ako po'y nahihingi ng paumanid sa mga natamtamaan o mga akala nila na sinisiraan ko. Hindi ko po ito ginawa para sa aking sarili. Kung ginagawa ko po ito para dahil mahal ko po kayo. Mahal ko po ang aking mga kamag-anak. Mahal ko po ang aking mga pamilya. Kaya po, marami po salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. At nawa po ipagpapalain kayo ng Panginoon. Ako po'y manalangin. Father of God, marami po salamat, Lord, na sa umagang ito, Lord, panalangin ko po, Panginoon, na ang mga nakakinig sa mga mensaheng ito, Lord God, ikaw po ang mag-bless sa kanila, Lord God. Lord, wala po akong karapatan na magbago sa kanilang mga puso. Bagkus, ipaubaya ko po na po sa iyo na ikaw na po ang bahala, ikaw na po ang kikilos sa kanila, Lord God. Lord, sinusunod lang po namin ang iyong utos, Lord God, na dapat ma-share ang iyong salita, Lord God, sa sanglibot sa mga tao, Lord. Na alam po ko po na ang mga tao ay nakakilala na sa iyo, Lord God. Bagkus, hindi pa nila alam, marami pang mga tao na
patuloy pa ring pinipili ang sanglibutan, hindi ang iyong kalooban. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila, Lord God. Panalangin ko po, Lord God, sa mga pamilya ko, sa kamag-anak ko, Lord God, at sa mga kaibigan ko, Lord. Itong mensahe na ito ay para sa kanila, Lord God, para magbukas ang kanilang pag-iisip, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong protection na ibinigay sa bawat isa sa amin, Lord. At sa mga biyaya, Lord God, na ngayon, Panginoon, habang buhay pa kami, Lord God, ay meron pa kami pag-asa na makapasok sa iyong kaharian, Lord. Huwag mong hayaan, Lord God, na kami mamamatay, Lord, na magiging lang, Panginoon. Kung ano man yung nasusunod namin, Lord God, sa aming mga ninuno, yun, yun pa rin ang mangyayari sa buhay ng bawat isa, Lord. Hayaan mo po, Lord God, na ikaw po ang kikilos, Lord God. Bigyan mo po, Lord God, ng bawat isa, Lord God, ng knowledge and wisdom sa iyong salita, Lord. Yan po ang mga panalangin ko, Panginoon. Ikaw po ang kikilos sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, wala po akong ibang itataas, kundi ang iyong pangalan, iyong dakilang anak, na si Kristo Jesus. Dahil siya po ang namatay, siya po ang napako sa krus na dapat kami ang mapako, Lord God. Dapat kami ang parusahan, Lord God. Dapat kami ang binabatikos, Lord God, sa mga masakit na hampas, Lord God, ng mga sa katawan, Lord God. Lord, napakasakit po isipin, Panginoon, kung sa amin po ito mangyayari, Lord. Dapat sa amin ito mangyayari, Lord God. Pero dahil sa iyong dakilang pagmamahal, Lord, nagawa mo po, Lord God. Natiis mo po, Lord God, ang sakit para po mahugasan ang aming mga kasalanan, Lord. Napakasakit po isipin, Panginoon, na marami po sa mga tao, Lord God, na hindi po nila naintindihan ang iyong pagpako, ang iyong kamatayan dun sa cross, Lord God. I know, Lord God, na ang iyong kamatayan, Lord God, ay natagumpayan mo, Lord God, ang aming mga kasalanan. Alam ko po, Lord God, na matagal na po kaming ligtas, Lord God, mula nung ikaw ay namatay sa cross. Maraming salamat, Panginoon. I declare, Lord God, na ang iyong salita, Lord God, nawa ay ikakalat sa buong mundo, Lord. Sa ganitong pamaraan, Lord God, hindi ba namin makausap ang aming mga mahal sa buhay, Lord God, sa personal? Bagkus, meron pong mga tiniluhiya, Lord God, na gagamitin, O Lord God, para maikalat namin ang iyong salita, O Lord. Hindi lang po sa mga bagay, ang teknolohiya, Lord, ang mga internet, Lord God, ay gagamitin sa hindi magandang bagay, kundi magagamit din ito, Lord God, sa magandang ma-share namin, Lord God, sa mga tao na hindi pa namin nakakilala, Lord, at mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Mga mahal sa buhay namin, Lord God, na hindi namin makausap ng personal, Lord, para ma-share namin ang iyong salita, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. Wala po kami itataas, kundi ang iyong pangalan na si Kristo Jesus. In Jesus' name, Amen.